Mga kada sa mundo ng sports, ang mga kwento ng tagumpay at dedikasyon ay kadalasang nagiging inspirasyon at nagpapa-amaze sa marami. Isa na nga po dyan ay ang kwento ng mga bisita nating natatanging atleta ngayong umaga na sa kabila ng kanilang kapansanan ay namamayagpag sa napili nilang larangan. Kung sino po sila, panoorin po natin to. Ipinanganak man silang hindi nakakakita ay hindi naging hadlang sa kambal nating bisita ang makapag-inspire ng iba sa kanilang amazing na istorya. Dahil sa kanilang determinasyon at dedikasyon para magtagumpay sa larangan ng palakasan ay hindi na matatawaran ang mga medalya at karangalan na kanilang nakamtan. Sila lang naman ang bukod-tanging blind triathlete sa bansa na may potensyal na i-represent ang Pilipinas sa Paralympics. Get ready na ma-inspire at ma-amaze sa istorya ng Nelmida Twins na sina Joshua at Jerome dito sa Pinoy Inspiring Amazing Stories. At kasama na nga po natin sila ngayong umaga sa Kada Umaga, si Jerome and Joshua Nelmida. At kasama pa si Mommy Annette. Good morning po sa inyo. Good morning. Bati ka muna, Jerome. Jerome, tama po. Tama. Good morning po sa lahat ng mga nanonood po ngayon. Magandang umaga po. First of all, Mommy, gusto ko munang congratulatin si Joshua at saka si Jerome sa kanilang napakagandang finish sa kanilang triathlon race noong January ba ito? Congratulations! Itong magkapatid na ito, sino nga ba yung nag-gold? Si Joshua. Ako po. Tama. At ang nag-silver ay si Jerome. Kamusta? Kamusta ang feeling ng pagkapanalo ninyong dalawa? Si Jerome muna. For me, it's a very best experience po kasi po, bukod sa naka-inspire po kami ng maraming tao, and we also prove to ourselves na we improve a lot. We improve a lot. Ang alam ko, Mommy, ikaw Joshua, how do you feel pagkatapos ng iyong pagkapanalo? Ako po, sobrang happy ko po kasi marami po kaming mga tao na nabibigyan ng inspirasyon and namomotivate to do the same, or kung hindi man po the same, at least kung halimbawa po swim or bike or run, either of the three, and to become physically active. Oo, Mommy Annette, nung nahilig po sila, alam ko nagsimula yan sa love nila of swimming, di ba? Talagang from the very beginning, hindi mo talaga sila shinelter sa mga aktibidad na ginagawa ng ibang kabataan pa. Kaya, nung natuto sila mag-swim, doon na sila nahilig. Nagtuloy-tuloy ba ang kanilang hilig natuloy-tuloy from swimming yung hilig nila sa triathlon? Actually, nung una, hindi lang swimming sila kumakanta, nagpa-piano, nagpo-photography. Then napunta kami ng triathlon, which is si Coach Anthony Losada kasi yung parang nag-encourage na triathlon. Yes. Parang may nakita pa siya na iba para doon sa kambal. So every time na kasi parang nagle-level up yung talent na nade-develop sa kanila. Which is ako naman kasi is ginagrab ko lahat yung opportunities na dumadating. And kasi hindi ko sila treat as disabled, diba? Correct, or different, basta differently abled sila. Yes, differently abled indeed. As a matter of fact, sabi nga po ni Coach Anthony, meron silang mas natatanging galing na like in the pool na hindi na-experience ng iba mga taong may sight. Parang they're so sensitive to touch na eksakto ng kanilang strokes at nabibilang nila sa tubig. Pero actually, medyo mahirap din kasi since blind nga sila, hindi lahat agad-agad matuturo. Actually, like yung swim, nasasamahan kasi nila Coach Anthony sa mag-guide sa swim. Pero yung run, napakatagal namin na perfect yung run. Wow.
So talagang years yung ginugol namin para sa training. Para dun sa training ng run. Kasi nung una, medyo patalikod yung tumatakbo sila. Ang pangit nung una. Sabi ko, Coach, may hindi tama eh. Pero kaya lang si Coach, kasi bigyan natin, kasi nga, since may disability, so hindi din pinupush ni Coach na dapat ganito, dapat perfect ka. Hindi. So talagang gradually tinuturo ni Coach kung para lang makuha yung stroke na tama sa kanila. And then yung saran kasi na perfect lang namin is naglagay ako ng rope na mahahawakan, tapos pinatakbo ko mag-isa. Tapos meron siya, actually sa road lang, meron yung, di ba naka-emboss na kulay puti, yung line? Oo. Doon ko sila pinapatakbo. Doon ko sila pinapatakbo. So, nafe-feel nila yung line na yon. Basta lahat, ginagawan ko lang ng paraan. Lahat, para-paraan lang kami. From the very beginning, di ba, Mami? Oo, sobra. Kasi walang ibang tutulong doon sa anak ko, kundi ako lang. So, lahat ng paraan para maituro ko din sa ibang tao or doon sa nag-guide is sa akin din manggagaling. Kasi nga, hindi nila alam kung paano i-guide yung yung blind. So lahat 'yan kailangan madaldal ako na sinasabi ko talaga kung ano yung step by step na gagawin. Like yung sabi mo kung may humps, magda-turn ng left, ng right. Ganyan. At saka Mami, parang walang pagsusundan. Kayo lang talaga yung bukod tanging nagtatriathlon. Si Joshua at si Jerome lang talaga ang bukod tanging nagtatriathlon na walang sight. Ano, para sa inyo, Joshua, ano yung pinakamahirap dun sa training as a triathlete? For me po, ang pinaka talagang mahirap din na training is the swim and the run. Kasi po minsan sa swim, there are times na parang merong something wrong sa stroking, yung tamang pagkampay. And then, alam mo, minsan po kasi hindi ko agad-agad siya makuha kasi siyempre po hindi ko naman nakikita. So talagang what I do is tinatanong ko muna sila, Coach, tama po ba tong yung kampay ko ng kamay? So kung mayroong pong mga dapat i-correct, so i-correct nila, and then I'll try to understand or to remember po yung mga corrections, and hanggang sa nadadalian na po. Jerome, how does it feel na natalo mo na yung kapatid mo? Di ba dati, Mami, lagi si Joshua ang nangunguna ba? Si Jerome. Si Jerome ang nangunguna. Si Jerome lagi. Tapos this time, si Joshua naman ang nag-gold. Anong pakiramdam, Jerome, na nahigitan ka ng kapatid mo this time around? For me, I'm proud. Kasi, syempre, hindi namin iniisip na, yes, magkalaban kami, pero we're still twins and we're still siblings. So, para sa akin po, hindi po yun, hindi siya bearing for me. Hindi siya issue for me. Nagkakaroon ba ng sibling rivalry, Mami, itong dalawang to? Growing up? Parang, lagi ba silang sabay kapag when they get into something, halimbawa, in music or dito sa pagiging triathlete? Parang wala. Wala namang sibling rivalry. Kasi laging sinasabi ko sa kanila magbibigayan eh. Kasi di pwede na actually pag minsan ako yung nagsasabi na, Josh, talunin mo si Jerome. Kasi lagi si Jerome gusto ko ma-experience din ni Joshua yung manalo, di ba? Ako pa yung nagsasabi, Josh, talunin mo si Jerome. Pero secret lang namin yun. Malalaman niya, huli na. Pero kasi... At saka walang pag-uusap na, paraya naman. Pagbigyan mo naman yung kapatid mo, walang ganon, Hindi, Mami, kasi gusto ko gusto ko yung i-push yung best ni Josh. Kasi sabi ko kulang pa yung yung effort mo na para matalo mo si Jerome. So that time nung January nga sabi ko
talunin mo, Josh. Ayun, natalo naman niya. Kaya sabi ko, oy, dapat pala, lagi ko sasabihin ganon. Pero syempre, baka magalit na si Jerome. Hindi ko, okay lang naman sa'yo yun, Jerome. Okay lang naman. As long Kasi as wala naman I'm sure pong na-challenge ka lalo pag ginaganyan Yes. ni Mommy. Alam ko na you couldn't have done this without your buddies. Di ba meron sila mga Yes, po. racing buddies? God. Si Joshua, si Bernard naman. Tapos si Jerome, si Long. Yes. Na matagal nyo ng racing buddies. At si Bernard yung Si matagal Bernard na. po is 7 years nga 7 ba? years ago. Si Kuya Long po, naging guide po ni Jerome is 2023. Okay. 2 years. Talk to us about the partnership na meron kayo, Joshua, ni Bernard. Kami po ni Bernard, since we are 7 years of being partners, alam niyo po, nandun yung parang tuging na namin sa isa't isa is parang magkapatid na, kasi we shared our experiences in each other, and then if ever merong problems sa isa't isa or within the sport or whatever, we give advice to each other, and tulungan po kami, lalo na po sa bike. Kasi Tandem bike talaga. tulungan pa rin po talaga, kasi even though na blind kami, kailangan pa rin po namin mag-make ng effort, even though na si guide is nag-effort. So kailangan synchronize din yung galaw namin. So I am asking my guide, Bernard, okay ba to? Or ganon. Tapos we also talk about yung mga areas of improvements. We also talk about our small wins in life. And we encourage one another na walang suko, or kaya natin to, basta kapit lang, mga ganon po. Parang yun yung parang naging relationship namin between me and Bernard as my guide. Galing. Kayo, Jerome, close na rin kayo ni Long. Yes po, yes po. Oo. Parang, para sa akin, ang galing talaga ng partnership ninyo eh. Kasi, dun sa open water swim, kailangan nakatali sila together, di ba? Yes. Di ba kayo nangangamba kapag halimbawa nasa gitna kayo ng dagat, tapos For hindi me na po, nakikita? sa akin po, hindi ko na lang po iniisip yun. But the important is, as long as, yun nga po, since we have swim cords, tapos nakatayap naman kami dalawa ng guide ko, so nothing will go wrong naman. So, as long as pag nafe-feel ko na hatak na, so it's okay. Mami, ako yung asawa ko dati nagka-triathlon. And you know, he has all his senses, pero even then, natatakot pa rin ako para sa kanya kasi nga it's open water swim, nasa gitna ng dagat. Tama. Ikaw, anong nararamdaman mo each and every time this happens? Parang tumitigil yung paghinga ko. Actually, may nangyari pa kay Joshua. Naputol yung tali nila sa gitna ng dagat. So talagang, nung sinabi sa akin ng organizer, Mami, pero kalmado siya. Mami, naputol po yung tali ng isa sa kambal. Sabi ko, nasa gitna na po sila ng dagat noon. So, 750 meters, siguro parang nasa 400, 500 meters pa lang sila, naputol na. Pero don't worry po, sabi naman niya may kayak. So, ako naman kasi is, alam kong hindi papabayaan ng organizer. Kasi sa event naman, kahit yung mga normal lang, ginaguide pa rin, merong kayak dyan para tumingin. Correct. Tsaka merong mga... Kasi minsan may mga pinupulikat, di ba? Actually, may nagsasabi pa yung nagro-rosary, di ba? Yung nasa buwi lang. Sa buwi? Oo. So, ano po nangyari doon? Actually kami, si Joshua, Nahanap naman si dire-diretso lang Joshua. siya. Actually, kasi You si didn't Bernard... stop swimming, Joshua? Hindi siya nag-stop. Actually, hindi ko po alam na natanggalan kami. Tuloy-tuloy lang. Nalaman ko lang po actually nung nakapapunta na po kami sa T1, Transition 1. Oo. Bali si Bernard yung naging aware na, ay bakit parang wala na akong kasama.
So, ang ginawa niya is side by side na sila, tas inaano na lang, ginaguide na lang niya towards the shore. Galing. So, ganun yung yung nangyari yun nga, sa akin din kasi is, na-train kasi ni Coach Anthony, yung guides din, na kung paano i-help sila, and yung talagang guide, as guide, hindi lang yung dahil eto ka, i-guide mo. As in, parang brother nga sila. Oo. Ayun. Kailangan talaga panatag na panatag yung loob mo dun sa Oo, mga diba? racing Ang bodies hirap. nila. Diba, Mami? So ako talagang parang hindi tumitigil yung lalo na pag nasa dagat. Oo. Parang I'm holding my breath. Oo nga po. Mabuti na nga lang po at natapos na yung hiling ng asawa ko sa triathlon. Ay nako, i-encourage nila yan. Kami nga nagta-triathlon. Ba't ikaw Balik-balik tumigil? kayo. Balik na po ulit. Actually, ganun Balik sila na, lagi. Jerome, wag na siyang kausapin. Pero ano ba ang pangarap ninyong dalawa para dito sa napili ninyong sport? Ako po, my biggest dream po talaga is to compete out of the country and to represent the Philippines sa mga international competitions, most especially and hoping, wala namang sa mga mangarap, is Of yung course. Paralympics. Oo naman. And actually po, Hindi malayong mangyari yan, Joshua. Ano ba? in fact, kami nga, dati pa nga po sila mami po ang may pangarap sa amin, pero ngayon kami na po ang may pangarap sa mga sarili namin. So, nandiyan na lang po sila mami to guide. Amen. Ikaw, Jerome, sasama ka rin ba? For me also to compete, syempre, internationally, napaka-laking pangarap po nun. Oo. And also, syempre, na mas marami pa po ma-inspire ng mga mas marami pa po maka-inspire, lalo na sa mga kabataan na may malaking benefits din ng paglalaro ng triathlon and other sports. Mami, alam ko na it's very tough, especially for a mother, di ba? To raise two kids without their sight. Pero parang never ka sumuko at never mo inisip na there were some things na hindi nila kayang gawin. Saan niyo po kinukuha yung ganong klaseng fight? Actually, hindi ko rin alam kung saan. Yung lakas ng loob na hayaan silang Pero gawin sabi ang ko gusto nga, nila. kasi mahal ko yung anak ko eh. So, mahal ko yung anak ko, so gagawin ko rin lahat. Mas na-challenge kasi ako before kasi naririnig ko dun sa mga tao is, ay kawawa naman, ganun eh. So, doon ako na-challenge na hindi ko gagawin kawawa yung anak ko. Gagawin ko kakaiba yung anak ko. So, sa dami nung experience na nagawa, na pina-experience ko, actually, parang ako yung nagpapahirap sa kanila. Kasi gusto ko yung yung marami kasing tao na takot, di ba? Na nililimitahan din sila, nalilimitahan diba? din. Actually, itong dalawa kasi is, hindi sila, behave nung baby pa sila. Makukulit ba tong mga to? Actually, takot sila sa tao. Tapos parang unmanageable yung behavior nila. So, hindi ko din inakala na magiging ganito sila ka-behave at magdadala pa ng medals sa Exactly, pamilya. ng honor. And Sa for pamilya. sure, pati sa bansa. Yes. Doon ka pinaka-proud, Mami, sa naging development ni Joshua at ni Jerome. Actually, nung una nga, sabi ko, yung maka-read and write lang. Yun lang yung pangarap ko nung una eh. Tapos parang level up ng level up. Nakikitan Hanggang sa sila napunta na kami dito. And actually, ngayon kasi is, bukod dun sa nasabi kong mga talents, nagko-compose na rin ng song si Joshua, si Jerome naman Ang yung kumakanta. Pwede bang magpa-sample, guys? Sige po. Ano ba yung ano bang pwedeng kantang na i-compose mo, Joshua, ang Actually, kanta ni Jerome? I had my composition entitled Spirit Free. And then Jerome is the interpreter. Jerome, maaari bang marinig ang iyong tinig? Okay, sure po. Yes!
Oh, lift your weary eyes to the sky. Even in darkness, your spirit can fly. Through trials and tears, you'll find your way. In the darkest moments, let faith lead the way. Thank you, Jerome. Ito ba yung in-upload nyo na? Yes po. Po, available na po siya sa YouTube, Amazon, and hindi ko ba. Sa lahat ng mga streaming platforms. Opo, except Spotify. And this is also composed, arranged, musically arranged by Roger Singson. Okay, so thank you, sir. So bukod sa pag-compete internationally sa triathlon, ano pa bang mga pangarap ninyo? For me is ang mga pangarap ko pa po is yung ma-reach ko po yung pinaka potential ko. Hindi lamang sa sports and then sa life na gusto ko na makabuo pa ng mga more songs. Yes. And to teach people, especially people with visual disabilities, na how to like do the sport or to teach them how to like to be musically inclined. Yes. Ikaw, Jerome. For me, syempre, most of all, yung makapagtapos ng pag-aaral. Napaka-importante po niyan, whatever happens, kahit na sabihin natin we're doing triathlon, pero syempre, hindi naman habang buhay, ay lagi tayo nasa sports. And also, for me, to be able, aside from competing internationally, also, I want to explore more in life. And to sing more. Yes. Sing more. Oo, napakadami na ngang medalya nitong dalawang to. Mami, sa mo yan tinatago? Actually, struggle din pagtago ng ng medals. Ang dami. Lahat po ba ng ito ay hindi pa po. For triathlon events? Triathlon pa lang yan. So, wala pa sa 1/4 yan. Wala pa sa 1/4. Sobrang dami po niya, kaya hindi na namin dinala lahat. Ikaw naman, Mami, ano pong pangarap ninyo para kay Joshua at kay Jerome? Maging happy lang sila kung ano yung ginagawa nila. And ipagpatuloy lang. At sana manalo international. Looking back, Mommy, di ba sabi naman natin, lahat may purpose si God, di ba? Ano sa tingin mo naging purpose ni God for Joshua and Jerome losing their sight at birth? Actually, ako, siguro sa kulit ko dati kasi. Matigas na yung ulo ko dati. So, binigyan ako ng ng dalawang blind, and yung patience ko sobrang na-challenge ako doon. And siguro yung acceptance, yun kasi yung yung naturo sa akin na from the very start talagang acceptance is the key. Yes. And yan yung and the love. At parang hindi talaga kayo pinabayaan ni God all through this time, di ba? Meron ba kayong naisabihin kay Mommy or meron ba kayong gustong pasalamatan? Joshua? Ako po, gusto ko pong magpasalamat sa mga guides namin kasi po kundi po dahil sa kanila, wala po kaming mata during the race. Yes. And thank you din po kila Mami tsaka lalo na po kila Daddy kasi po sila po yung nagsasacrifice sa amin. Gigising po isa sa amin or parehas po kami na mas maaga to wake them up ng 4 o'clock or 5 o'clock depende sa training schedule. And then ihahatid pa po nila kami sa training. In fact, galing po kami ng training kanina, 5:30 a.m. And then ihahatid pa po nila kami sa mga training venues. It's either
sa Alabang or sa Vermosa, and they will wait for at least 2 hours. So yun po talaga yung malaking sakripisyo na po for them. Galing. Galing ni Mami at ni Daddy rin. Jerome, ikaw may nais ka bang batiin or pasalamatan? First of all, pinasasalamatan ko po ang aming parents dahil sa sakripisyo po nila sa amin. Kung hindi po dahil po sa kanila, ay wala po kami ngayon sa kung ano po ang aming mga natatamasa at sa kung ano ang aming mga pinapangarap. And also, we would like to thank our coaches. Salamat po sa lagi pong paggagabay sa amin on every race, on every training. Maraming salamat po. And to our guides, Yes. Kelong and Bernard, thank you so much for always there, for being there for us. Yes. Kung hindi dahil sa inyo, wala kaming mata kapag kumakagayaga. And also, we also like to thank the Triathlon Philippines headed by Mr. Tom Carrasco Jr. Kundi po dahil po sa kanila, and hindi po namin matutupad yung dream namin na maging triathletes. Also, we would like to thank finally our Almighty God. Amen. Siyang may gawa ng lahat. Pinupuri ka namin, Lord. Also, salamat po sa lahat-lahat, Lord. Marami talagang huhugot ng lakas at inspirasyon dahil sa inyong dalawa. Yan talagang purpose ni Lord sa tingin ko. At Mami, alam mo, papadala ko itong kwento na to sa asawa ko, Jerome Joshua. Baka magkita pa kayo sa susunod na triathlon race. Looking forward kami. Kailan po ba ang susunod na? Di ba, dalawa tayo We have this na upcoming maghihintay. race this coming May 4 sa Subic. We will be joining the Subic Bay International Triathlon. So kami po ay sa para-tri category. Wow! And Sali na po yung husband hopefully niyo, this Seri October, Opo. sana sa... Hopefully matuloy kami sa Chiba, Japan. Yes! For Asia Para-Triathlon. Naku, sabay-sabay po natin ipag-pray ang magre-represent sa atin si Jerome at si Joshua. At nagpapasalamat nga po, nakita ko nagpapasalamat pa nga yung mga guides nila sa kanila dahil sa kanila, baka makarating din sila sa Olympics, di ba? Kaya lalo nyo pang pagbutihin, Jerome, Joshua, Thank you. at Thank you. please take care. And we will, sasamahan na namin ng maraming prayers para sa inyong tagumpay, para mas marami pa kayo ma-inspire Thank you ng po. mga tao. Thank you. Thank you very much, Mommy. Meron ka bang gustong iiwan na mensahe para sa mga iba pang magulang? Para hindi rin sila mawalan ng pag-asa at lakas kung meron silang pinagdadaanan sa kanilang mga anak. Sa mga parents, i-guide lang natin yung mga anak natin and don't expect too much sa kanila, especially dun sa mga may persons with disability. Mahirap, kung sa mahirap, pero wag nating i-guide lang natin and kailangan happy lang tayo. Kasi pag inisip natin na na mahirap, talaga mahihirapan ka. Pero pagka inano mo lang, para sa anak ko to Pag para sa anak mo, kaya mong gawin. At sabi nga nila, di ba, Mami, God will not give you anything that you cannot handle. Yes. At handle mo, Mami Annette. Napakagaling. Thank God. Thank you Talaga, very no? much for this time this morning. At baka gusto kayong i-follow, Jerome, Joshua. You ng can mga kada. follow me po personally, Joshua Bautista Nelmida on Facebook and Nelmida Joshua 80 on Instagram. Yes. Ako naman po, follow me on my socials. On Facebook, Jerome Bautista Nelmida. Instagram at Nelmida JJ. Saan pa ba? YouTube, ganun na rin. Twitter, ganun na rin. Follow me home. Ay, huwag naman. Thank you, Jerome, Joshua, Mami Thank you so Annette. much. Thank you. Maraming salamat. Thank you so much. Mga kada, mabilis man ang takbo ng mundo. At sa estado ni Joshua at Jerome, hindi man nila makita ang finish line. Napatunayan nilang ang tunay na lakas ay nagmumula hindi lamang sa pisikal na kakayahan, kundi pati sa suporta at pagmamahalan ng pamilya.
At sana ang kanilang kwento ay magsilbing gabay sa atin upang patuloy na mangarap, magsikap at maging inspirasyon sa iba. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!